Hello mga ka-wonder ha! Ang gagawin natin ngayon ay Learning Task 3, Week 3 ng Grade 8. So simulan na natin agad sa letter A. Ang instruction ay change the following into the form f of x is equal to mx plus b. So diretso na po tayo agad sa sagot. Ano to? Number 1 is equal to y minus 3x equals 7. So, paano ba natin siya i-change sa f of x equals mx plus b? Yung f of x kasi, same lang siya sa y. So, parang gagawin mo lang siyang slope-intercept form. So, paano mo gagawin ganito? Yung y lang ang nasa kaliwa ng equal. So, itong minus 3x, lilipat mo sa kanan, mapapalitan ng sign, magiging plus 3x. So, wala na to sa kaliwa. Y equals na lang. Unahin mo isulat yung x term, 3x plus 7. Tapos yung y, palitan mo ng f of x equals 3x plus 7. So, yan po ang sagot natin dahil yun lang naman ang instruction. Change the following into the form of f of x equals mx plus b. So, yun lang. Number 2, 2x plus 4y equals 8. So, gagawin mo slope-intercept form. So, 4y lang dapat nasa kaliwa na equal. So, 2x, positive yan. Pag nilipat mo sa kanan, magiging negative 2x. So, wala na yan dito. 4x equals, unahin mo isulat ang negative 2x, positive 8. Tapos y lang dapat ang matira. So, divide mo sa 4 para mawala yung 4. Divide mo to sa 4. Divide mo to sa 4. Cancel na yung 4. Y na lang ang natira. So, negative 2x over 4. So, negative 2 over 4. Pag sinimplest form mo ay negative 1/2. So, negative x over 2. Kasi negative 1/2 ang simplest form yan. Plus 8 over 4 ay, pag sinimplify mo, 2. 8 divided by 4 equals 2. So, yung y, palitan mo lang ng f of x. So, ayan ang ating sagot. So, next ay, asan na yung next? Number 3. Ano ito? Ang labo naman. Negative x ba to? Negative x plus y equals 5. So, yung negative x, lipat mo sa kanan, magiging positive x. Wala na to dito. Y na lang natira sa kaliwa na equal. So, una mo isulat yung x. Tapos, positive 5. Y, palitan mo ng f of x. So, yan sagot sa number 3. Number 4, y plus 5 is equal to negative 2x. So, y lang ititira mo sa kaliwa. Yung positive 5, lipat mo sa kanan, magiging negative 5. So, wala na to dito. Kopyahin mo yung y, kopyahin mo equal. Negative 2x minus 5. Y, palitan mo ng f of x. So, yan ang ating number 4. Number 5, 3x plus 2y. Ano to? 2y minus 4 equals 0. So, y lang matitira dapat. So, lilipat mo tong 3x sa kanan, magiging negative 3x. Itong minus 4. Pag nilipat mo sa kanan, magiging plus 4 na. So, 2y na lang natira sa kaliwa equals minus 3x plus 4. Tapos, kailangan matira y. So, divide mo sa 2, divide mo sa 2, divide mo sa 2. So, cancel na yung 2. Cancel na yung 2. Y na lang ang natira. Negative 3 over 2x. Plus 4 over 2 is equal to 2. 4 divided by 2 is equal to 2. So, y, palitan mo ng f of x equals negative 3 over 2x plus 2. So, yan po ang ating sagot. Paano naman dun sa letter D?
Complete the cross number puzzle. Across f of x is equal to 3x squared ito plus 8x minus 5 tapos may ganun f of 6. So kapag di pa nakita, sorry po, excuse me po, f of x minus 3x squared plus 8x minus 5 tapos f of 6. So kapag ganito ang problem, ito yung ipang sa-substitute mo kasi f of 6. Ibig sabihin, yung f of x, gagawin mong f of 6. Lahat ng makikita mong x dito, papalitan mo ng 6. So ganun lang. Lahat ng makita mong x, palitan mo ng 6. 3x squared, palitan mo ng 6 squared. Plus 8x, palitan mo ng 6. 8 times 6, minus 5. So ganyan lang yon. So f of 6. So 6 squared is equal to 36. 36 times 3 is equal to 6, 12, 18, 3, 6, 9, 108. 108. 8 times 6 is equal to 8, 16, 42, 40, 48. 48 minus 5. So simplify mo lang. 108 plus 48, 8, 16, 4, 5. 1 minus 5 151. So ang f of 6 ay 151. So yun yung lalagay natin dun sa crossword puzzle, yung across 151. So try naman natin yung number 2 down. G of x is equal to 5x minus 3. Ano yun? G11. Ay! Ba yan? Lagi na lumalagpas. Lumalagpas po. At natatawa si Ate Ham na nagtatrabaho dito sa aking tabi. Hello ka naman, Ate Ham. Hello, mga co-wonder Hams. Busy ako ngayon. Busy si Ate Ham. Anyway, tuloy na natin to. So, g of x is equal to 5x minus 3 G11. So, parehas lang sa f of x. Ganun din. Itong G of 11, ibig sabihin, 11 ang ipapalit mo sa x. Dito, sa lahat ng x. So, G of x, palitan mo ng 11. 5x, yung x palitan mo ng 11. Ibig sabihin, 5 times 11 minus 3. So, ano ang sagot dito? 5 times 11, 55. Minus 3. So, G of 11 is equal to 55 minus 3, 52. So, ito yung sagot natin sa number 2 down. So, ganun lang. Mag-substitute lang kayo. Yung mga f of yung number, yung isa-substitute nyo sa x. Pare-parehas naman to. Diba? Meron ba ditong mahirap? Try natin yung number ba ditong pinakamahirap? Number 9. Ito naman sa kabila. Number 9. F of x. Ito number 9. Number 9. Kasi pare-parehas lang naman eh. So kaya nyo nang gawin yung iba. Negative x cube plus 2x squared minus 5x plus 17. F of negative 3. So, paano naman kapag negative 3? Ganun din. Negative 3 lang i-substitute nyo sa lahat ng x. So, f of x, palitan mo ng negative 3. Negative x cube, negative ng x. Tandaan mo lagi yung x ay negative 3. So, kahit may negative dito, may isa pang negative sa loob. Kasi yun yung x cube. Plus 2x squared. So, yung x, palitan mo ng negative 3 squared. Minus 5x. Yung x, palitan mo ng negative 3 plus 17. So, tama ba yung kopya ko? Tama. So, ayan. So, simplify lang natin. So, ito muna ang uunahin mo. Negative 3 cube. So, lagay mo muna to. Yung negative sa labas.
Ang negative 3 cube ay 3, 6, 9, 9, 18, 27. Negative 27. So, negative 3 cube, negative 27. Pero nasa labas pa rin tong isa pang negative. Plus 2, negative 3 squared, magiging positive 9. So, negative times negative, positive. Ito naman, so, diretso na natin to. Negative 5 times negative 3, negative times negative, positive. 5 times 3, 15. Plus 17. So, dinadahan-dahan lang natin para hindi nakakalito. So, ito na, negative ng negative, positive 27 na. Positive 27, negative times negative. Plus 2 times 9, 18. Plus 15, plus 17. Maikalkyo na nga. Nakalkyo ko na. Katamad mag-solve. 27 plus 18 plus 15 plus 17 equals 77. So, basta ganito yung method, substitute lang, simplify, ganun lang. Pero check nyo pa rin yung computation dahil minsan nagkakamali ako sa aking mental math. Pero ganyan lang yan, substitute pare-parehas naman. So, sa letter C na tayo agad para hindi masyadong mahaba. Graph the function kasi ito. Masyadong mahirap. Ang dami naman nito. 5. Graph the function. Letter C number 1. Y minus 3x equals 7. So, paano natin ito i-graph? Gawin muna natin tong slope-intercept form. Yung kanina. Y equals mx plus b. Negative 3, lagay mo sa kanan, magiging positive 3x. Negative 3x pala. So, y equals positive 3x, positive 7. So, ang slope natin, m, katabi ng x ay 3. M equals 3. Y-intercept b equals 7. Paano natin siya i-graph? So, sketch ko lang ng mabilisan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taasan pa natin. 7, 8. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ang ating y-intercept ay b. 7. 7 sa y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito yon yung ating isang point. Ang ating slope ay 3. Gagawin mo siyang fraction. 3 over 1. Rise over run. Akyat ka ng 3. Kakanan ka ng 1. So, mula sa 7, sobra na naman. Akyat ka ng 3. So, 7. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. So, ito na yung 3. Tapos, kakanan ka ng 1. 1. So, anong point to? 7, 8, 9, 10, 1. So, katapat ng 1 sa x, katapat ng 10 sa y-axis. Ito namang y-intercept, syempre ano to? 0 ang x, 7 ang y. So, ayan ang ating graph ng function natin. Pag-connect mo lang yung dalawang line. Pero gawin niya sa graphing paper at gamitan niya ng ruler para mas maayos. Binibigay ko lang yung idea. Yan, graph the function. Ganon din po mga ka-Wonderham, ang function ay parang linear equation lang din. Diba? Parang nag-graph lang tayo ng linear equation. So ano pa ba ditong medyo parang mas mahirap? Pili ka nga Ate Ham ng isa pa. May igagraph akong isa pa sa letter C. Letter C? Oo. Ano yung pinili mo dyan? Yung 5. 5. Sige po, ang graph po natin ay ang number 5. So, 3x plus 2y minus 4 equals 0.
Meron nga palang video ng graphing masterclass si Ate Ham na ginawa niya para sa inyo ng 1 oras. Dahil sa Last year pa yan. last year, dahil sa pagmamahal ni Ate Ham sa inyo, maggawa siya ng 1 hour video na puro graphing. So 3x plus 2y minus 4 equals 0, number 5. Gawin din nating slope intercept form. Y lang dapat nasa kaliwa ng equal. So yung 3x, positive to. Baka gusto nyo reviewin yung masterclass ni Ate Ham. 3x, lagay mo sa kanan, positive yun, magiging negative 3x. Negative 4y, lagay mo sa kanan, negative 2, magiging positive 4. Ay, 4y tuloy, 4. So 2y na lang tira sa kaliwa, equals negative 3x plus 4. So, kailangan y lang matira. Divide mo sa 2. Divide mo to sa 2. Divide mo to sa 2. Cancel yung 2. Y equals negative 3 over 2x plus 4 over 2 is equal to 2. So, ito na yung slope-intercept form natin. Ang m or ang slope ay negative 3 over 2. M negative 3 over 2. Ang y-intercept ay b equals 2. Paano natin yan ikagraph? So, halimbawa, ito yung ating x and y axis na dapat yung igraph sa graphing paper para mas maganda. So, ito yung ating mga number sa line, number sa axis pala. So, itong una mong titingnan yung y-intercept b, 2. Ibig sabihin, 2 siya sa y-axis. So, ito yung 0, diba? 0, 1, 2. So, ito yung una nating point. Ayan yung unang point natin sa y-axis. Ang slope ay negative 3 over 2. So, rise over run. So, negative 3 over positive 2. Ganun yung iisipin mo doon. Negative 3 over positive 2. Ibig sabihin, negative yung rise. Imbis na aakyat ka, bababa ka ng 3. Tapos over positive 2, kakanan ka ng 2. Mula dito sa iyong y-intercept. So, negative 3, bababa ka ng 3. 1, 2, 3. Tapos, kakanan ka ng 2. 1, 2. So, mapupunta ka sa katapat nito ay 2. Katapat nito ay negative 1 sa y. So, ayan. Meron ka ng 2 point. Pag-connectin mo na gamit ang ruler. So, ayan ang graph ng ating function sa number 5. At gamitin nyo lang yung same method sa mga iba pang number. Okay, letter... Ay. Tutumba ang ating tripod. Excuse me po. Letter D. Find the slope, the x-intercept, y-intercept, and the equation of the line. Bakit ka po natatawa, Ate Ham? Meron na yan last year. Meron na ito last year. Nakalimutan na nila. Kalimutan nyo na po ba ito mga ka-Wonder Ham? Papaalala Ba't kayo namin bumalik sa ulit inyo. yan? Sa linear, naka-move on na kayo, binabalik pa kayo. Ba't pabalik-balik ang inyong lesson? Hindi maka-move on yung lesson. Hindi kayo makamove on sa linear, ha? Sige, papaalala namin. Find the slope, x-intercept. Wait lang. Masyado kasing malabo eh. Hindi ko kasi masyado makita eh. Yung linya ay nasa 4. dumaan sa 4, dumaan sa negative 2. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Parang ganito yung linya sa inyong given. Lagyan Pero, mo label, kuya. sige. 1, 2, 3, 4. Negative 1. Ay, negative 2, negative 3. Pero i-double check nyo po yung graph nyo. Baka nagkamali ako ng tingin. Pero bibigay ko lang ang idea. So, anong hinahanap? Find the slope. X-intercept, Y-intercept. So, unahin muna natin yung mga intercept. Mas madali kasi yun. X-intercept. Yun yung point sa na dumaan siya sa x-axis. Ito ang x-axis. Saan siya dumaan? Ito, negative 2. Double check nyo na lang kung tama yung nadaanan dun sa inyong graph. Yan na agad yun. Negative 2 na. Diretso na. Y-intercept. Saan siya dumaan sa y-axis? Ito yung y-axis. Dito. Sa 4. Paano naman ngayon ang slope? Ang slope ay bibilangin mo kung gaano
to kataas mula dito, tsaka gaano kalayo pala. So mula dito, aakyat ka, ilan na aakyatin mo? 1, 2, 3, 4. Syempre kasi 0 to 4. 4 yung taas mo, ito slope M. 4 yung inakyat mo. Tapos kakanan ka dito, 1. Lagyan na natin na arrow para maganda. 2. 1, 2, 3, 4. Makyat ka na 4, kumanan ka ng 2. Para ka makarating mula dito, makarating ka dito. So 4 over 2. So simplify mo lang, 4 over 2 is equal to 2. 4 divided by 2 is equal to 2. Yan yung slope. Ano ba? Equation na po. Equation. So sa equation naman, gamitin mo yung slope intercept form. So y equals m, ito nakuha mo na yung m, 2. Palitan mo ng 2. Kopyahin mo yung x plus b. Ang y-intercept ay b. So ito yun, 4. Yung ganun lang po kadali. Kuya, pwedeng standard form. Oo nga. Oo nga, tama. Ay hindi, ano muna, yung form na fx plus mx plus b. Pag fx, papalitan mo lang yung y na fx. Ganun lang. Bigay mo lahat ng equation. Ng form. Tapos Standard form naman ay ax plus by equals c. Diba, Ate Ham? Yes. So, ibig sabihin, itong itong 2x, pag nililipat mo sa kabila, magiging negative 2x. Magiging negative 2x. So, magiging negative 2x plus y equals to. Wala na to sa kanan ng equal. Nalipat mo na din. Plus 4. Pero bawal daw negative yung x term. So, multiply mo sa negative 1. Pero ang ibig sabihin lang niyan, lahat na makita mong sign, babaliktarin mo. Negative 2x, gawin mo positive 2x. Positive y, gawin mo minus y. Positive 4, gawin mo negative 4. Yun lang ibig sabihin nun. Binaliktad mo lang para maging positive yung x term. So, pili na kayo dyan. Pili na kayo kung anong form ang gusto. Parang si Frieza lang yan. Hindi pa niya final form. So, kayo nang bahala sa final form na gusto ng teacher nyo. Pili ka na isa pa, Ate Ham. Saan? Isa na lang aking gagawin na graph. Saan? Diyan, sa 3. Bakit may yung ano dito? Eto, baliktad. Ano ba? Number yan. Number 2 pero panghuli. Kaya nga, hindi ko alam. Typographical error. Ito po yung panghuling graph na nakalagay number 2. So, hindi ko alam kung number 2 ba talaga to o number 3. Panghuli na number 2. Ang gulo-gulo naman minsan eh. So, lagyan mo na number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos na po mag-OTC Ate Ham na naka-work at home. Bye-bye. So, ang linya niya ay dumaan sa... Lagyan na natin ang number. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. 3, tsaka sa 2, naman sa 3 at sa 2. Yan. Double check nyo na lang kung tama yung nagawa kong graph. Pero basta ganyan. So, x-intercept. Dumaan ng line sa x-axis. Dito. Sa 2. Ganun lang kadali. Y-intercept. Wala na masyado explanation. Saan dumaan sa y-axis dito? Sa 3. Slope. Naging slope. So, paano kung makakapunta mula dito, papunta dito? So, akyat ka ng 1, 2. Titingnan mo yung mga number. 3, 3. Tama, katapat na yun ng 3, diba? So, 3 ang akyat. 3. Tapos, kakaliwa ka ng, diba, madadaanan mo pa yung 1, 2. Kaliwa ka ng 2. So, kapag kaliwa, negative 2. Kasi kanan yung positive, kaliwa yung negative. Positive yung akyat, negative yung baba. So, 3 over negative 2. Or negative 3 over 2. Parehas lang naman yan. So, ayan. May x-intercept ka na. May y, may slope. At equation na, no? Y equals mx plus b. So, palitan mo lang yung m ng slope mo na negative 3 over 2. Kopya mo yung x plus b. Ang y-intercept ay b. Ito yun, 3.
So, ayan ang ating slope-intercept form. Ito, pag sinulat mo na f of x form. At dito sa kabila, di na nga siya. Standard form, y equals negative 3 over 2x plus 3. So, lilipat natin yung negative 3 over 2 sa kaliwa, magiging positive 3 over 2x. So, positive 3 over 2x, positive din yung y, plus y, equals positive 3. So, kailangan hindi fraction, kailangan walang fraction. So, may Yung over x. 2, yung x. Lahat, di ba lahat ng term kailangan hindi fraction? Tama ba? No. X lang. Yung x lang ba? So, okay, yung denominator, doon mo i-multiply yung equation para makancel yung denominator. Kasi 2 times 3 over 2x, makancel yung 2. So, 3x na lang matitira. Tapos, 2 times y plus 2y. 2 times 3, 6. So, ito ang ating standard form. So, yan po ang sagot sa ating learning task. Yung mga iba na hindi ko ginawa, same procedure lang po. Sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. Di ba, Ate Ham? Yes! Bye-bye!